Hello everyone! So ngayong araw nga, ipapakita ko sa inyo kung paano kami gumawa ng pepper paste at saka ng chili garlic. Kung napapansin nyo nga, isang bande-bandehadang sili nga yung nasa harap ko ngayon. At sa mga hindi nga nakakaalam ay Portuguese nga yung asawa ng kapatid ko. Kaya naman eto nga ang kahiligan nilang ginagawa. Grabe, inabot nga kami ng magdamag sa paggawa nito. 12 boxes nga kasi ng sili yung gagawin namin ngayon. Specialty nga kasi nila tong paggawa ng chili paste. Karamihan nga sa mga dish nila ay nilalagyan nga nila ng pepper paste. Simula nga nung nakitira ako sa bahay ng ate ko ay nasanay na nga rin akong kumain ng Portuguese na pagkain. Actually, nakakatuwa nga dahil halos wala nga pinagkaiba yung mga pagkain nila sa pagkain natin sa Pilipinas. Ito nga at ang una namin ginagawa ay hinuhugasan namin yung mga sili. Imagine, lahat ng yan ay hinugasan namin. Alam nyo ba, nag-start nga kami ng 2 p.m. at natapos nga kami ng 11 p.m. Aba, sa sobrang dami nga ay talagang aabutin ka na magdamag dito. At alam nyo ba, hindi naman namin to ibebenta dahil pang personal use lang namin to. Ang tatapang nga ng mga sili na to dahil mayat maya nga ay bahingan kami ng bahingan dito. At nung matapos nga naming hugasan, tinanggal naman namin yung mga ulo ng sili. So syempre, inisa-isa pa rin namin yan. Mabuti na nga lang, 3 kaming gumagawa dito dahil kung mag-isa ka nga lang ay talagang aabutin ka ng isang araw. Kung napapansin nyo nga, may mga suot kaming gloves dito dahil hindi nga pwedeng kamay lang basta. Sobrang tapa nga ng sili na to ay magsusugat nga yung palad mo. Pagpasok mo pa nga lang dito sa kusina nila ay talagang mababahing ka. At sa mga oras nga na yan, patapos na rin kaming alisin yung tangkay ng sili. Pero hindi pa tayo dyan natatapos dahil iisa-isahin na naman nga namin para alisin naman yung mga buto ng sili. Akala nga namin kasi nung una ay hindi na nga tatanggalin to, pero nung dumating yung asawa ng ate ko, sabi niya tanggalin daw dahil mas maanghang nga daw kapag may mga buto. At dito nga sa part na to, yung mga natanggalan namin ng buto ay nilalagay na namin dito sa gilingan. Napakalaking tulong nga nito dahil isipin mo kung blender ang gagamitin mo ay hindi ka talaga matatapos agad-agad dito. Ganyan nga lang siya, ipapasok mo siyang buo, lalabas naman siyang pino. Actually, gamit to sa panggawa ng longganisa pero naisipan din na ate ko na gamitin na nga lang dito. Ako naman nga yung nakatoka dito sa gilingan at yung dalawang kapatid ko nga nag-aalis naman ng mga buto. Nung una nga ay bahingan nga kami ng bahingan pero nung nagtagal na nga ay na-immune na rin kami. Matalsikan ka nga lang sa mata ay sobrang sakit na talaga. Biruin mo yun ay 9 na oras nga kaming gumagawa nito. Dito nga makikita nyo na yung isang banyera nga ay napuno na. Kahit nga napuno na yan ay may isang lamesa pa rin kaming hindi natatapos. Ngayon ngang napuno na to, isasalang naman to sa apoy para naman maluto. Napakasimple lang pala ng paggawa ng pepper paste. At dahil marami pang natira, ay papalitan naman ng malaking timba yung kasunod. Ito naman nga yung pupunuin namin ngayon. 6 p.m. na nga sa mga oras na yan. Pero tignan nyo naman, napakarami pa rin naming hindi nagagawa. At kung mapapansin nyo nga dito ay sobrang satisfying nga niya tingnan. Ganyan nga kapino yung yari niya. Alam niyo ba, ang sarap din itong ginagawa sa pangsawsawan. Yung mga ginagamit ko nga chili garlic sa mga vlogs ko ay gawa nga namin yun. Ngayon naman nga ay nag-start na rin kaming magpakulo ng mga jar. Para nga talagang siguradong malinis nga ito. At natapos na nga rin lutuin itong nasa malaking kawali. Pinakuluan lang naman yan at nilagyan nga ng asin. Etong first batch nga na ginawa namin ay sinimulan na rin ilagay sa mga jar. Dito nga kasi sa bahay ay kadalasang Portuguese nga kasi yung mga pagkain. Kaya naman dito sa kanila ay talagang gamit na gamit nga itong mga to. Hayaan nyo minsan ipapakita ko naman sa inyo kung saan pagkain naman namin to ginagamit. Dito nga sa nakikita nyo, ang mga unang ginawa nga namin ay yung pepper paste. Wala pa nga dyan yung mga chili garlic na mamaya naman namin gagawin. At sa wakas nga, natapos na rin kami magiling ng mga pepper. Ito nga yung huling batch, itong nasa malaking timba. Ngayon naman, nagbalat naman kami ng mga bawang. Pagkatapos naman naming balatan, ilalagay naman namin to sa blender para naman pumino siya. Pagkatapos nga naming i-blender, ay isasalang naman namin to. Ito na nga yung chili garlic. Pagkatapos nga ilagay yung bawang, isusunod naman yung pepper paste. At ito nga ang kakalabasan kapag napaghalo-halo na lahat. Yung itsura na nga na yan ay luto na yan. Ito nga at nakaredy naman na yung mga jar para sa chili garlic. Natapos na rin pakulaan yung mga jar na yan, kaya naman talagang malinis na. Dito nga, nag-start na rin kaming magsali ng chili garlic sa mga jar. Dito nga lang ako sa Canada nakagawa ng ganito. Itong mga chili garlic nga na to, yung ginagamit ko kapag kumakain ako lagi ng oyster o kaya naman ng mga balut. At ito na nga yung mga natapos na naming gawin. Time check, 11 p.m. na nga ng mga oras na yan. Pero still, hindi pa rin kami tapos magsalin sa iba. At yun lang naman ang share ko for today's vlog. Thank you for watching. Bye!